Hi everyone, this is Agnes and welcome to my channel. Welcome to Nestified. Ano mas dyan lang? Apo? Apo na eh. Ano eh? Ano wala sa apo? Yung paklan na swimsuit? Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now, whatever you're doing. Right now, hello mga ka-Nestified. Welcome for today's vlog. And this is the continuation, part 11 ng Pinas 2024, Bakasyon ni Inday. So we are on our way going to Gilungan, Cauayan, Negros Occidental. Padayon himay malanon, himamaylanon. Ang hirap naman ni Ilonggo na nga ako, hindi ko pa rin ma-pronounce taga Himamaylan. So padayon himay malanon, himamaylanon. Basta padayon taga Himamaylan. Ayan na mga ka-Nestified, hindi ko talaga ma-pronounce, parang tongue twister siya. Himamayla. Ako. Sige na nga, continue na nga tayo mag-travel. Ayan mga ka-Nestified, taga sa Himamaylan pa rin tayo. And nakita nyo naman ang ganda, ang lapad pala ng Himamaylan. So kudos to the government of Himamaylan kasi ang ganda ng beautification ng kanilang city. Ang road is maganda din, tapos may mga decorations sila sa gabi na ang gaganda. Ayan, so welcome to Himamaylan. So if you are from Himamaylan, hands up, comment, and we will shout out on our next vlog. Ayan, salamat at daan lang muna kami dito sa inyong lugar, sa Himamaylan. Kaman ka lang nila yan. Ito, sigma. Garlic. Powder. Pagkulit naman naman. Garlic. Once again mga ka-Nestified, if this is the first time you watch this video, this is part of our road trip going to Gilungan, Cauayan, Negros Occidental. So almost 11 cities and provinces ang dadaanan from the city of Bacolod, and it will take maybe 2 to 3 hours yung travel papunta dito sa Gilungan. And yan, so ito dadaan muna kami ng Himamaylan. So I guess ito yung dinadaanan natin is yung parang city, parang pinaka-proper ng Himamaylan. Ito yung mga market on the sides ng national road. Yan, so pwede kang maka-stop over para bumili ng kanilang mga delicacies. So siguro pagbalik na lang namin kasi didiretso kami dahil nga may kliyente, ito yung namin, architect friend, para may project siyang gagawin doon. So kami ay naki-joyride lang naman dito sa kanya. Oh wow! We are approaching na pala ng Cabancalan City. Ang bilis pala natin mga ka-Nestified. So actually, if you will see the map, Cabancalan na, Cabancalan City ito, going to the left, I think that would be the city proper na ng Cabancalan. But since we are going to Cauayan, we will turn right. Ito yata going to the right, papuntang Cauayan na. So dadaan lang tayo dito sa Cabancalan City, and also isang probinsya pa yung Ilog. Dadaanan lang kasi parang
napakaganda talaga ng archipelago ng Pilipinas especially in Negros Occidental. Ang ganda talaga ng area niya kasi napapalibutan ng mga tubig, and then puro mountains and land na yung sa gitna. So napakaganda talaga nito. Yung Negros Occidental na and yes, ito na, papasok na kami dito. Papunta na yan ng Ilog, isang province din, and to the left, diretso na kami ng Kawayan. So, hindi ko makakalimutan, dumaan lang kami ng Kabankalan. So, kung sinong taga Kabankalan dito, shout out, dumaan lang kami sa province nyo. And, yes, isa shout out natin sa next vlog. Balay pa daw. So, according sa friend ko, ito yung bridge somewhere in Ilog. Nung bumagyo daw, bagyo ng Odette yata, na-cover talaga daw yung bridge na yon, umapaw yung river at natabunan talaga yung bridge na yan. So malakas yung na yon. I don't know if you remember that bagyong Odette. So medyo dito na side yung impact ng bagyo, kaya maraming na-damage din ng mga properties. At doong bridge na dinaanan natin is natabunan talaga daw yun ng baha. Nagdami ng dana, no? So ayan mga ka-Nestify, remember ko naman, grabe, sobrang yaman talaga natin sa lupa yung Pilipinas. Yung Negros, tingnan nyo naman ang lapad-lapad ng mga taniman. So kudos to our farmers na naghihirap talaga na nagtanim para sa ating mga pagkain. Pero sana kung ma-improve pa rin yung agriculture side natin at masuportahan yung mga farmers natin para makapagtanim naman at hindi na tayo bibili ng mga even mga rice nga, di ba, nag-i-import pa tayo. So anyway, yan, ang ganda ng mga sa ating lugar actually. And then yung mga bukid din, ang ganda sa atin talaga. Alam mo, nakapunta na rin ako ng ibang bansa. At yung mga bukid talagang pre-preserve nila, and nagtatanim talaga sila ng kanilang mga produkto, kaya mura lang talaga yung mga pagkain sa kanila. I guess mga ka-Nestified, sorry ha, but that's why I'm always telling I guess, kasi hindi talaga ako familiar pa talaga sa mga area nito. So ito, I think papasok na rin tayo ng Kawayan. I mean sa Kawayan na tayo, and then papasok na ng Gilungan. Ayan, doon kami sa site na to, sa may Gilungan kami pupunta. And ang ganda na rin ng daanan, concrete road na rin, hindi na katulad dati kasi sobrang tagal na rin akong hindi nakabisita dito, siguro dekada na rin, and marami na talagang improvement, ang ganda na ng daanan, and ayan, so hindi na siya masyadong rough road. So here now, we are entering Kawayan. Welcome to Kawayan, the home of Lubay-Lubay Festival daw. Tama ba ako? Yan. So we are entering na Kawayan, and malapit na tayo actually. So pupunta kami sa pinsan ng kaibigan namin. Doon kami magla-lunch. So after ng lunch, pumunta kami dito sa beach kasi hintayin lang namin yung architect friend namin sa kanyang project na matapos. And yes, hindi na lang kami nakakuha actually ng mga footage sa aming lunch kasi nga nalobat yata ako the time, kaya wala akong
maipapakita sa inyo mga kanestified. So ito na, nagstay lang kami dito sa isang coffee shop. Beach side siya, very famous din. Pero hindi rin pwede makapaligo yata dyan that time kasi ang sobrang lakas ng hangin, malalaki yung mga alon at medyo lubog yung tubig. So pero refreshing yung hangin sa dagat. Nakaka-relax siya. So shout out sa kay Madam Alma, pinsan ng friend ko. Doon kami nag-lunch as I've mentioned a while ago. And then yes, kung sinong taga Kawayan dyan, Kawayan Gilungan, kaway-kaway, and then comment lang, then we will shout out sa next na vlog. So ayan, waiting kami dito, kape-kape, kain lang muna, and then pahangin, ang ganda lang ng life sa Pilipinas, no? Ang ganda lang talaga. So makapag-relax ka dito sa beach side. So as you can see mga kanestified, gabi na. And this is Himamaylan. Ang ganda ng mga decorations nila sa municipality nila at sa plaza nila. And gabi na kami nakadaan dito. Late na kami alis sa Gilungan. So dumaan lang kami dito sa may Himamaylan kasi ang ganda ng kanilang setup. Kasi Christmas to December. So marami silang mga decoration dito sa kanilang plaza. So napakaganda siya actually. Hindi man na-mention ko talaga na ang ganda ng government nila dahil ini-improve yung mga ganitong bagay ba. Feeling turista ka. Ayan. So this is it mga kanestified. Pauwi na kami. Not really much kasi medyo gabi na, hindi rin makikita yung view sa gabi yung pauwi namin. So aside from the Himamaylan, marami ding mga plaza na may mga decoration din yung kanilang yun nga yung plaza nila. So may magagandang decoration din. Ayan, nadaanan namin at syempre na nag-enjoy din naman kami sa kanilang mga decoration na napakaganda din. Ayan, mga kanestified. So pauwi na kami nito, going back to Bacolod. And yes, it's about time to end na naman. Grabe ang bilis, no? Tapos na rin yung oras natin sa vlog na ito for today. Kaya thank you so much mga kanestified. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe, comment, and share. God bless everyone.